Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 4 ng Mayo, May 4, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 8:04. Alas 8:04 na po ng umaga. Medyo tanghali na kasi nga walang pasok. Saturday at nais ko pong mag-vlog patungkol po dito sa itong patuloy na yung pagdinig sa Senado niyang yung Xerox copy na papilis ni Morales at saka itong patuloy na mga rally na nilalangaw. At ang title ko po ngayon ay mga kababayan, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Gusto pala nila pabagsakin ang gobyerno. Ayan po, kaya tuloy-tuloy pala sila. Kagabi, kasi yung notes ko, sa gabi ko pinipipara po bago ako matulog. Ay yan ang nakita ko sa mga vloggers na ang assessment po ng mga vloggers ay talagang gustong pabagsakin ng Duterte itong gobyerno. Ayan po, para si Sara ang maupo. Ayan po kaya nga yan ang topic ko ngayon ay samahan niyo po ako at tatalakayin po natin ito. Ang title po ay mga kababayan, mga minamahal, mag-ingat po tayo, gusto pala nila pabagsakin ang gobyerno. Ayan po, at mababasa nyo po dyan ay kaya pala tuloy-tuloy ang mga rally nila, yung maisog rally. Tuloy-tuloy pala yan, kasama yan sa de-stabilization na gagawin nila kahit na nilalangaw. Opo, at saka ito nga, yung tuloy-tuloy din ang hearing sa dokumento ni Morales na Xerox naman yan. Ayan pala. Kasi nga walang walang nanonood dun kay Maharlika Wala. Ngayon, ang gusto nila ay ang manood ay mga tao na talaga. Kasi nga, i-entry na nila si Maricel Soriano. Ayan po ang nababasa ko sa mga vloggers ngayon. Pinapasukan ko kasi yung mga ibang vloggers Opo, at yan ang findings nila. Kasama pala yan sa grand plan. May plano pala sila. Ay mag-ingat po tayo. Opo, nakikiusap po ako sa inyong lahat na tayo ay maging mapagmatsyag. Opo, huwag tayong padala sa ganyan, sa mga samot-saring mga pakulo nila. Kasi nga, yan ang unang ginagawa po ng propaganda to sow confusion. Opo, kinukumpuse ang mga tao, nililito ang mga tao. Mamaya yan kung nalito na mga tao, hindi alam kung ano na ang totoo, ayan na nga. Hindi ba? Ipapasok na yung mga mabibigat na agenda. Ganun po. At bago po tayo magpatuloy, ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po itong mga anong tawag dito? Sa subscriber o sa mga nagla-like o sa mga nanonood po sa atin. Ito po sila, si Pussycat, Doris May, Antonino, Ronel, A.B. Compio, Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay nagsisikap na mag-vlog araw-araw po from 6:30 to 7 o'clock. Pero sa ngayon ay dahil nga walang pasok, Sabado at sa Linggo ay medyo alas 8 na,
Si third pangatlo, si User NB, Parot-Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Calyago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayet Hensio, Dio Yanong, Bilya Lagirnio, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User KK, User XQ, Nelson Nuk, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estelita Rombano, Arian Mendoza, Nieves Olaviris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng La Paz, Iloilo, Ana Marie Adilsilmo, Eli Casli, Maria Rivera, Maru Daan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako po ay masigasig na nagbablog. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating suportahan o panoorin. Ito po sila na nakikita ko po na mga totoo yung sinasabi nila at para sa bayan, sa ikabubuti po ng bayan. Ito po sila si Michael Apasible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To. Ito pala ngayong umaga, pagbukas ko alas 5, mayroon siyang topic ito ngayon si Mr. Sa Totoo Lang To. Yung sa Lunes ata, May 6, may rally dyan sa Senado. Yung mga supporters ni Bongbong Marcos na gusto nila ay dakpin na si Duterte ng ICC. Yun po ang irarally nila dyan sa Senado sa Lunes po. Maganda, At yan din po ang inaasahan ko. Mag-change topic sana ako ngayon pero naiprepara ko na ito ngayon. Pero siguro sa ibang araw itatalakay ko ito. Yung mga tao, sabi niya, dapat mag-rally na, lalo na yung mga namatayan, yung mga naulila, para hikayatin ang gobyerno na kausapin ang ICC ay papasok na para hulihin si Duterte. Ayan po dapat i-rally yan para yung 30,000 na kaanak o i-times 3 mo yan o mas marami pa kasi may mga kaibigan po yan Yung mga namatay na hindi na nagdemanda kasi nga wala din mangyayari, sabi nila Ako, yung ate ko sa Las Piñas, may kapitbahay siya na yung anak namatay din Yan, natukhang. Ay tinanong nila yung tatay, ay dating seaman yung tatay ano bang pangalan nun? Magdidemanda pa ba kayo? Tinanong nila dun sa labi, ay di na, sabing ganun. Wala din mangyayari dyan. Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pitchay, Kapihan ni Atat Ago, Demdios Journey, Kakamping, ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Ka Waldi Carbonil. Ugaliin po natin na manood sa kanila o suportahan natin sila kasi nga ay para po sa bayan, para sa bayan po, O sige po, at tayo po ay
tuloy-tuloy na tayo. Ang title ko po ngayon ay mga kababayan. Nananawagan po ako, mga kababayan, mga minamahal, mag-ingat po tayo. Gusto nila pabagsakin ang gobyerno. Iyan po ang nakikita ko sa mga vloggers ngayon. Kaya yan po ang tatalakayin ko. Mag-ingat po tayo. Kasi nga hindi sila pala hihinto ito hanggang hindi nila mapabagsak ang gobyerno. Ayan po. Yan mga grupo nila Duterte. Opo. At yan nga nakikita na natin na kung papaano nila minamagnify yung Xerox copy na dokumento na nanggaling kay Maharlika, na kunyari ay nag-complain naman ito si Morales dahil nadadawit daw ang pangalan niya. Ay bakit madadawit ka dyan na Xerox copy lang yan? Hindi ba? Na nadidelikado daw ang buhay niya, ganyan. Kaya humaharap siya sa, naku po, halatado naman na yan ay yan. Nagpatutuo na po yung 4 na kasamahan mo dyan. Nakilala mo naman na nakasama mo na walang ganyang dokumento, walang ganyang papilis. Ay ikaw ipipilit mo na mayroon, the testimony of 2 or 3 witness is enough to convict. Ayan po. Ay 3 yan o 4 yan na dati mong kasamahan. Nasabi nila wala. Ay mas paniniwalaan ko yun. Ay nasa serbisyo pa sila. Ay ikaw na-dismiss ka sa serbisyo. Sinong paniniwalaan ng tao dyan? Ay di yung 4 na witness yun na dati mong kasamahan, magkakakilala kayo. At nung tinanong ka, ay dapat ito si Bato ihinto na yan Kasi nga, nung tinanong siya, ay sino yung kasamahan niya na nagprepara niyan? Sino ang naandun? Ay hindi daw niya maalala. Sabi niya kalukuhan po yan. Ako nagtrabaho po ako sa Nawasa, sa MWSS, junior engineer po 5 taon, 1982 hanggang 1987. Yung sekretary namin, pag nagpapatype kami, ini-initialan yun. Siya ang nag-i-initial. Tapos, lumalakad yun. Lumalakad. Kung sino ang engineer na involved, mag-i-initial din. Hanggang doon aabot doon sa bus. Ang pumipirma lang sa amin, yung bus namin. Kahit na kami ang gumagawa ng report. Ganun po yan. At ini-initial lang ko rin. Ganun yan. May initial kung sino ang nag-type. Kalukuhan yang ganyan. Kahit na siya nag-type, adi initialan niya. Ay sinong babasa? Initial. Ganun po yan. Pati nung nagtrabaho ako dyan sa Senate Transfer, 1 taon ako dyan as project management team. May 2 din kaming sekretarya dyan. Ganun na naman. Sinusubukan kong mag-type pero sabi nung boss ko, ay wag kang mag-type. Sabi niya, marami tayong sekretarya dyan. Ini-initialan din nila pag tinype nila bago kami pipirma. At kung sino yung mga involved doon, lalo na dyan sa kontrata, ay ini-initialan po namin yan na na-review na namin dyan sa mga approval ng contract o mag-edit ng contract. Ganun po yan. Tapos ngayon, sasabihin lang niya na basta naandyan yan, sabi niya. Kalukuhan yan. Punta na po tayo sa verse, ito po ang verse na parating ginagamit po ng mga Duterte supporters noon. Na kinukontra ko po ito, pero dito ipapaliwanag kong maigi kung ano ito. Itong Romans 13:1 po, ang nakasulat po sa Romans 13:1, let everyone obey governing authority or subject to the governing authority. For there is no authority except that which is God has established. The authority that exists now has been established by God. Ayan po
Kabisado ko po ito. Dito ay parati nilang binabanggit ito at alam ko ito galing kay Kibuloy ito eh. Opo. Parati nilang binabanggit noong presidente si Duterte kasi lahat nila ay sumunod sa governing authority. Ayan po. Yan po ang gagamitin ko ngayon. Obey governing authority. Let every man or everyone subject to the governing authority. For there is no authority that except that God which has established. Hindi yan. Totoo yan. Pero ako ay medyo babaguhin ko ang word dito, hindi inalaw. Inaalaw po ng Diyos yan eh. Ayan po hindi yung in-establish niya. Kung minsan kasi ayaw niya eh. Pero nasusunod ang mga tao. Kasi nga ay binibigyan niya ng ang tao eh. Liwi. Opo. Ayan po ang katotohanan dyan. At ako po ay hindi po ako Bongbong Marcos supporter. Kung pag-aralan nyo yung mga vlog ko dito, lini po ako. Kasi nga ang gusto kong manalo ay yung matapat at yung mabuti. Yun po ang na halos walang bahid ng korupsyon. Yan po ang gusto ng mga tao, pati ako. Pero ay bakit naalaw yan? Na ganyan. Na ay daya po yan eh. Ulitin ko nanalo lang ito si Marcos at saka ito si Duterte. Pati na yung mga senador na yan dahil dinaya po ang eleksyon. At yan nga ang isang reason siguro kaya gusto nilang pabagsakin. Alam nila kasi na dinaya eh. At ito naman si Marcos po, hindi makagalaw kasi alam niya na dinaya din eh. Baka isuplong siya eh, na dinaya eh. Kaya yan po ang nakikita ko dyan pag-ingatan po natin yan. Pero ituloy-tuloy ko lang po ganun pa man, kahit na dinaya dyan, ay God allow eh. There is no authority that is not God has allow. Ayan po. Kaya dapat yun na ang sundin natin. Inalaw niya eh. Gusto nga natin na ang presidente ay matalino. Gusto natin na hindi adik. Pero ano magagawa natin? Kung mayroong isang masamang tao na ginulo ang eleksyon, wala tayong magagawa. Kung hindi, hihiling lang tayo sa Panginoon na parusahan sila. Opo. Pero, since na inalaw po ng Panginoon yan, let us obey. Yan po ang let us obey. Pero, alam ko naman, napaparusahan din sila yan. Alam ko yan. Kung ginulo nilang eleksyon, alam ko napaparusahan sila. Titus 3:1, remind the people to be subject to rulers and authorities, to be obedient, to be ready to do whatever is good. Ayan po nakasulat sa Titus. Ay hindi na kailangan na ipaliwanag yan. Si Titus ang sumulat yan ay sulat yan kay Titus. Ang sumulat ay si Paul. Ito naman si Peter, 1 Peter 2:13. Ganon din ang sinusulat Ganon si Pedro po ang sumulat ito. Submit yourself for the Lord's sake, for the Lord's sake, para sa Diyos, para sa Diyos. To every human authority, whether to the emperor as the supreme authority. Lahat yan. Pati mga barangay captain o principal sa school o sa kumpanya, authority po yan governing authority yan Kailangan sumunod ka doon. Sa presidente, sa ICC, ganyan po. O sa desisyon ng UNCLOS, ganun po. Subject yourself for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as the supreme authority. Ayan po nire-require po tayo
dahil yan po ang gusto ng Diyos. Ang gusto po ng Diyos ay kaayusan. God is the God of order, hindi po God of disorder. Oh, yan po ang nakasulat. Kaya nga obedience at ito, bakit actually mahirap gawin ito kasi nga ang mga tao po ay nakakagawa sila ng mali kahit na yung mga authority na yan. Pero nire-require pa rin ng Diyos na susunod tayo sa governing authority. Maliban na lang kung ang inuutos ay yung bawal talaga na nakasaad sa 10 utos. Opo. Ayan po, yung halimbawa, huwag kang papatay, ay isinusugo ka ng gobyerno na papatay ka, ay mali yun. O huwag kang magnanakaw, ay isinusugo ka na magnakaw, mali yun. Ngayon ay si Jesus Christ po ay wala siyang kasalanan o no deceit was found in his mouth, pero sumunod siya sa governing authority sa mga Romans nang siya ay ipako. Alam niya na wala siyang kasalanan, hindi ba? Pero nagtitiwala po siya sa Diyos na ang Diyos ay may hustisya. Opo, na sa 3 araw ay bubuhayin siya. Ayan po, nagtitiwala siya doon. O basta ang Diyos ay hustisya at alam niya na isisave niya ang sangkatauhan sa pamamagitan nun. Opo, ipapako sa krus ay masisave niya ang sanlibutan. Ayan po, yan po ang nangyari doon. O yun ang example ko, bakit totoo itong obey governing authority. Kasi nga, para sa akin po, personal ko po na paniniwala. Kahit na ikaw ay pinatay o binitay nang wala kang kasalanan, may reward yan O paparusahan din yung nagpabitay sa iyo Hindi ba? Ganun po yan. Kaya nga, yung mga nagsasalita ng totoo, ay hindi natatakot yan na mamatay. Kaya ang tawag dyan ay martir. Kung sila ay pinatay, martir. Ayan po, hero. Sa ngayon ay hero. Ngayon ay ano po ang proof natin na galing din sa Biblia na there is no authority that is not allowed by God. Ito po sa maliwanag po ito sa John 19 verse 11. Jesus answered, "You could have no power over me at all if it is not given to you from above." Yun po ang sabi niya kay Pilato. Wala ka namang kanyang kapangyarihan sa akin kung hindi ibinigay sa iyo ng Diyos o ng nasa itaas. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of greater sin. Ayan po ang sinabi niya. Ulitin ko lang po kasi kanina sa sarili kong yun basahin ko lang Jesus answered, "You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin." Ayan po nakasulat. Hindi ba? Kaya nga inaalaw nga ng Diyos hinahayaan lang. Kung nandaya man sila, hindi ba? Kung dinaya nila, at ako po 100% po na dinaya yan. Kasi nga, yung nagpadala ng boto, yung 192.168.0.2, pribado po yun. Ibig sabihin, ang nagpadala ay computer na pribado doon sa Comelec. Na mali po yan kasi nga ang kontrata po ng Smartmatic, ang magpapadala po ng boto ay yung vote counting machine na isang public IP address.
na comprises of 100,000 plus 700. Kasi nga, every precinct mayroong mayroong vote counting machine. Yun dapat ang magpadala ng boto. Na ina-average ko po, ang isang vote counting machine ay nasa 700 o 800 na boto. Average. Ayan po. Sa isang vote counting machine. Yun ang dapat magpadala. Ay ang nagpadala pala ay 51% ng boto ang nagpadala ay yung isang machine o yung isang computer na nakakonekta sa direkta sa Comelec. Di dinaya yan, hindi ba? 51% ng boto paano mananalo dyan ang mga oposisyon? Hindi Dinaya po yan. Kaya nga lang, ay naandyan na yan, wala na tayong magagawa. Kung hindi, ang panalangin ko po ngayon ay parusahan yung gumawa niyan, kung sino ang gumawa niyan. Sino ang may pakana yan? Na ang ngayon, mas ang nakikita ko na ang may pakana niyan ay si Duterte. Opo, kasi 32 million po si Sara ay si Bongbong Marcos, 31 million lang. Hindi po nangyayari ang ganyan. Hindi nangyayari. Usually, ang mataas ay ang presidente. Adi silang may pakana niyan at sila ang nasa power noon. Ayun na, pinatunayan ko na inaalaw yan ng Panginoon. You have no power at all over me, sabi ni Jesus Christ, if it is not given to you from above. Maliwanag po yan. Kasi nga, tinanong siya ni Pilato sa verse 10, so Pilate said to him, do you refuse to speak to me? Ang tinatanong po ni Pilato, bakit ayaw mong sumagot sa akin? Ay ganun talaga si Jesus Christ Kung paulit-ulit na, hindi na niya sinasagot O kaya, mayroon siyang tanong na ayaw niyang sagutin Ganun po yan. Katulad ni Herodes, ipinresinta siya kay Herodes ay ang gusto ni Herodes ay magsalita siya o magpakita siya ng mga kababalaghan. Wala siyang ginawa. Wala. Umalis siya doon sa kwan ni Herodes. Wala siyang ginawa. Ay bakit po? Bakit ayaw niya? Ay tinawag niya si Herodes Pax. Opo, tinawag niya si Herodes noon till that pax. Nakakita na po kayo ng pax o paxol, hindi ba? Yun. Tinawag niya po na pax, till that pax, kasi sinabihan siya ng mga alagad niya, ay, wag mong sabihin yan, sabing ganun, wag mong, magagalit si Herodes. Magagalit si Herodes. Ay sabi niya, till that pax, sabing ganun. Sabihin mo yan sa pax na yan na lumabas siya. At harapin ako. I-deny niya ito mga ginagawa ko ng mga kababalaghan. I-deny niya. Ay hindi naman lalabas yun Hindi ba? Kaya hindi siya makipag-usap sa pax. Ang ibig niyang sabihin. Hindi siya nagpakita ng kababalaghan. Hindi niya kinausap si Herodes. Ayan po So Pilate said to him, do you refuse to speak to me? Do you not know that I have the authority to release you and I have the authority to crucify you? Ayan po ang sabi sa kanya ni Pilato. Why you do not answer me? Sabi ni Pilato. Do you not know that I have the power to release you and I have the power to crucify you? Ayan ang sagot ni Jesus Christ ngayon. You have no power at all over me if it is not given to you from above. Yun po ang sabi niya. Kaya nga, lahat po na nangyayari dito sa atin ay inaalaw po yan. Ang sabi nga ni Jesus Christ ay kahit na yung ibon na kung bilihin natin yan ay 2.5. Nung bata po ako nung bata po ako ay yung sintabo na ibibili po namin yan ng kindi. Opo, napupulot namin yan, yung 1 centavo, binibili namin yan ng kindi. Itong ibon na ito,
na ang sabi ni Jesus Christ ay binibili nyo ng ganito, mura lang ito, sabi niya pero ito ay hindi nahuhulog sa lupa nang walang pahintulot ang Diyos o ang Ama, sabi niya. Hindi mahuhulog ang ibon sa lupa nang walang pahintulot ang kanyang Ama. Ayan po hindi ba? Kaya inaalaw. Opo. O sige po, at punta na po tayo dito sa alam na natin na kaya tayong mag-obey sa governing authority ay allow po yan Inalaw po ng Diyos yan Ayaw natin kung minsan. Ayaw natin na ang mamuno ay kurap. Ayaw natin yan. O ang mamuno sa atin ay adik. Ay wala tayong magagawa Dinaya po nilang eleksyon O ito na ay sino ba talaga ang rebelde? Yan po ang sasagutin ko ngayon may oras pa ba? May oras pa. Sino ba ang rebelde? Ito po ang rebelde na talagang totoo po ito, na talagang Biblia po ito. Ni-research ko po ito. Huwag po tayong maniwala dyan sa sinasabi ng ilkak na yan na ang rebelde ay yung namimigay ng mga pagkain. Huwag po tayong maniwala dyan. O yung lumalaban lang sa kanilang karapatan. Huwag po tayong maniwala dyan. Ito po ang tunay na rebelde. At saka, saan ba sila nagrebelde? Sa Diyos po, sa palatuntunan ng Diyos o sa mga batas po ng Diyos. Yan po ang kauna-unahang rebelde. At ito nga, i-describe ko na lang po kasi wala na tayong oras Ayaw sumunod sa batas. Sa kanya, walang batas-batas. Gusto niya, siya ang batas. Sa kanya ay walang pupwede. Ang taong sumasalungat sa kanya ay papatayin niya o ikukulong niya o kakasuhan niya. Alam nyo ba kung sino yan? Kailangan pa bang sabihin kung sino yan? Yan po ang rebelde. Yan po ang tunay na rebelde. Example po natin Ang China, bagamat siya ay pumirma doon sa 200 nautical miles ng UNCLOS o yung binuo yan para maalis ang mga hidwaan sa mga bansa doon sa Europa dati kasi nagkakanyunan yan Noong 1982, ginawa pala yan. Ay, pumirma po dyan ang China. Ay, pero ayaw nilang sumunod. Ayan po ang rebelde. Para patunayan ko po sa inyo na ganun po ang rebelde. At yan naman ang sinasabi din ni Duterte. That is only a piece of paper. Sabi niya, rebelde po yung ganyan kasi hindi nila inuunor ang desisyon ng higher authority. At yan po ang nakakatakot. Ito nga, pinapagulo na nila ang sitwasyon sa Pilipinas. Kaya yan nagmamaisog rally sila. They are steering the people. Ayan po, wag po tayong malito. At yan nga, ito si Morales, pinalabas nila yan na sinasabi ni Morales, natatakot po ako. Sabi niya, ay bakit ka matakot? Wala nga ganyang dokumento. Ikaw, gawa-gawa mo lang yan Hindi ba? Pinatunayan na po yan ng 4 na kasamahan mo. Ay, mas paniwalaan ko yun. Kasi sila ay nasa serbisyo. Ikaw na-dismiss ka At saka, marami po akong pinagdaanan na opisina. Hindi ganyan. Hindi ganyan. Dapat sinasabi mo sa boss mo. Kung ano man ang gagawin mo, ay sasabihin mo lang na sa palagay ko ay nasabi ko ay mali yan. Ako pati yung word ko chine-check ng boss ko nung ako ay nasa Nawasa. Ano bang ibig mong sabihin dito? Sabi niya, i-rewrite niya. I-rewrite po niya. At believe na ako dun sa boss ko kasi tama talaga ang grammar niya. Simon, mali ang grammar mo, sabi niya sige, ay ganun talaga Hindi ba? Nag-uusap po kami nung boss ko. Opo. Lahat kami na mga junior engineer. Ganun po ang patakaran namin. Hindi kami nakakagawa ng isang gawa na hindi alam nung boss namin. Pati nga yung mga sekretarya namin alam Kasi nga sila ang nagtatype at nilalagyan nila ng initial.
Ganun yan. Pati ako, lalagyan ko ng initial kung ang nakapirma ay yung boss ko. Kasi siya ang kwan namin head namin Ay hindi naman i-honor yung sulat mo kung kahit interagency yan. Hindi. Ay lalo na kung lalabas yan sa labas. Ang chief namin ang pumipirma talaga. Ganun po yan. Ay siya ang pumirma. O siya na rin ang nagprepara. Mali yan. At ipagpalagay na mayroong ang ganun. Ay bakit hindi makita? Hindi ba? Bakit? Tapos sasabihin niya, naiintindihan ko. Sabi niya, naiintindihan ko po kayo. Sabi niya, ano ang sitwasyon nyo? Ano ang kalagayan nyo? Ayun, padadalhin niya doon sa ganun. Dadalhin niya ang usapan sa bulok na sistema. Ayan po, dapat kasuhan yan kasi siya na mismo nagsasabi na bulok ang sistema. Hindi po ganyan. We have to obey governing authority. Ganun po yan. At yan nga ang sinasabi ko na hindi lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno ay bulok. Hindi. Ako nga umaalis ako Umaalis ako at marami akong kakilala na umaalis kung talagang bulok. Pero hindi sila bulok. Umaalis sila. Ganun. Humahanap po ng ibang trabaho. Usually, ang mga engineer sa abroad. Kasi times 5 times 4 ang salary at marami pang mga benefits. Usually, family status. Pag engineer ang mag-abroad, ganyan. Family status po yan. Pwede mong dalhin ang pamilya mo. Ganun po yan, mga professional. Sige po at hanggang dito na lang po at sana ay yung pakiusap ko na ito nga yung sa title basahin ko lang po mga kababayan, mga minamahal, mag-ingat po tayo, gusto pala nila pabagsakin ang gobyerno. Ulitin ko ako hindi ako makabungbong. Pero dahil sa nagkamali ako aaminin ko na yung ginagawa ngayon ni Marcos ay gusto ko. Lalo na dyan sa West Philippine Sea, yan sa relationship natin sa US, ay US citizen na po ako ngayon Gusto ko yan. Opo. At saka, yung pagtalakay niya ng yang droga na yan. Dapat hindi pinapatay kung hindi inaalagaan o ginagamot. Ayan po, kasi biktima po yan sige po at hanggang dito na lang po at parati ko po na pinapanalangin sa Panginoon na sa ating pakikinig ay tayo ay gabayan niya o bigyan niya ng wisdom na nanggagaling po sa itaas. At hanggang dito na lang po at muli ay isang magandang umaga at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po. Salamat po ng marami.